Well mga idol, kamusta na? Welcome back po sa ating YouTube channel. And bago tayo magsimula, shoutout muna sa ating solid supporters, Elvira Rosales. At kung gusto mong ma-shoutout, please comment down below. And wag mong kalimutan mag-like and subscribe. And always pa-hit ng notification bell. Maraming salamat po. Well mga kaibigan, very trend at viral pa rin. Pinag-uusapan ngayon sa Asia, sa Pilipinas, sa Japan, etong ating pambato na si Kai Sotto. Napakaganda kasi ng kanyang naipapakitang mga performance dito nga sa mga laban niya sa Yokohama. And syempre, huwag nating kalimutan magpasalamat, credits pa rin sa ibinigay nga po na pagtitiwala ni Coach Tim Con. Dahil nga po kay Coach Tim Con, isa siya sa naging instrumento para ma-boost ang confidence ni Kai Sotto. So, isingit ko lamang po sa mga hindi nakakaalam, dumami yung mga bashers ni Kai Sotto last week lamang po, no, or last month sa huling mga laban nga po ng Yokohama. Yung hindi magagandang performance na naipapakita ni Kai Sotto, dumadami yung bashers. Pero after nga pong maglaro ni Kai Sotto dito sa FIBA Asia Qualifiers 2025 kontra sa Hong Kong, China at sa Chinese Taipei, nakita po natin yung magagawa at maipapakita pa ng ating pambato na si Kai Sotto. Kasama dyan ang kanyang mga kaibigan sa mga Bilig Boys, no, yung Gilas Pilipinas na pinagkatiwalaan etong ating pambato na si Kai Sotto. And well, matapos yun mga kaibigan, no, si Coach Tim Con na nagsabi bigyan ng minuto si Kai Sotto, at hindi tayo nagkamali pagdating niya dito sa Yokohama na bigyan agad sa starting 5, no, or nasa starting 5 pa rin itong si Kai Sotto, at humaba po yung kanyang playing time. So yung pagtitiwala nandun na. Ito po yung sinasabi natin na pagsisimula ng new journey o era ng ating pambato na si Kai Sotto. Yung NBA dream niya nandyan na yan, lalapit pong kusa yan, no. So mga kaibigan, may mga nagtatanong sa atin, no, dapat pa bang mag-renew ng kontrata etong si Kai Sotto dito sa Japan B-League, dahil nga patapos na rin yung season, no, dito sa Japan B-League ni Kai Sotto, at syempre dyan napapasok yung mga kontrata na mag-o-offer kay Kai. Pero syempre alam naman natin automatic mag-o-offer ng renewal eto nga po Japan B-League kay Kai Sotto, pero hindi tayo sigurado kung sa Yokohama pa rin siya o baka sa Hiroshima Dragonflies. So nakaabang din mga kaibigan yung NBL Australia sa Adelaide 36ers sa dating kupunan ni Kai Sotto. So ang daming choices po mga kaibigan. Pero ang sinisigurado natin dyan, no, kung saan man mapunta, no, nakupunan si Kai Sotto o saan pumuli siya maglaro, siguraduhin ng agent ni Kai or ni Kai Sotto na yung mga papasukan niyang kupunan yung head coach may tiwala sa kanya or pagtitiwalaan siya, no, kasama na yung mga kakampi na hindi bakaw. Well, dito sa Yokohama pinag-uusapan ngayon yung tandem ni Kai Sotto at ni Yuki Kawamura, the best point guard nga po, tapos the best center sa Asia nagsama. So ang ganda na naging resulta mga kaibigan. Top 1 po yung nakakalaban nila na San Enneo Phoenix, no, mababang standings ng Yokohama, pero nakita nyo kung paano nakasabay, no, kung paano na domina ng Yokohama sa pamamagitan ni Kai Sotto at ni Yuki Kawamura yung laban. Eto pa mga kaibigan ng isang napakagandang balita natin, no. So marami din nagtatanong sa atin paano naman daw yung NBA Summer League, makakapaglaro nga daw ba si Kai Sotto sa mga NBA teams, no. Alam naman natin NBA Summer League may magbibigay dyan ng mga minicamp kay Kai Sotto at mag-aagawan na naman sila or magbibigay na naman sila ng mga kontrata dito kay Kai, no. Siyempre yung NBA Summer League ang pinag-uusapan natin dyan. Well mga kaibigan, ayon na rin po sa ating research at mga source na nakuha, no, tignan nyo mabuti, makinig po kayo. Olympic qualifying tournament magsisimula po yan, yung magiging next nga po na laban ng Gilas, no, sa Group A, no, dito nga po sa FIBA Asia Qualifiers 2025. Magsisimula po yan July 2 to 7. Tapos magsisimula naman po ang NBA Summer League sa July 12 to 22. So kung titignan ninyo, hindi siya magiging conflict. Pwedeng maglaro sa FIBA Asia Qualifiers 2025 si Kai Sotto sa July 2 to 7, and then pwede rin maglaro sa NBA Summer League, no. Alam naman natin most priority ni Kai Sotto din magkaroon ng experience or maraming experience sa NBA Summer League, dahil kapag ka naglalaro si Kai Sotto sa NBA Summer League, napakalaki po ng chance niya magkaroon ng kontrata or ma-scout ng mga NBA teams, no. Yun po talaga yung hinahabol
natin dyan. So para sa dream ni Kai Sotto, gagawa ng paraan niya ng washerman agent niya. Etong washerman agent ni Kai Sotto, malakas ang kapit niyan sa mga NBA teams. Ang kinakailangan lang po talaga ay ma-showcase ni Kai Sotto yung kanyang magagawa para maging qualify siya sa mga NBA teams. Ang dami po ngayon mga NBA teams na nakikita natin na prospect na pwede nga pong pagpuntahan ni Kai Sotto, no, sa NBA Summer League. Nandyan ang Sacramento Kings, dito nga po kay Coach Jamie Alapag, alam na. At napag-uusapan din dito, eto nga pong Orlando Magic, which is last sa NBA Summer League, dyan po naglaro si Kai Sotto. So kung titignan po ninyo, alam na nila, subok na nila yung performance si Kai. Pero alam naman natin, no, hindi rin ginagamit masyado si Kai Sotto doon. Sa ilang last 2 games pa yata siya sakalang ipinasok, no. So with a very limited time lang. Hindi rin masyado nakapaglaro si Kai Sotto. New York Knicks, nagkaroon ng minicamp si Kai Sotto at so far okay yung resulta. Sabi na rin ng head coach ng New York Knicks, okay yung pinapakitang performance si Kai Sotto. Posibleng balikan nila si Kai, no, at bigyan ng imbitasyon nga dito sa NBA Summer League. Marami mga kaibigan, Dallas Mavericks, na pag-uusapan din po yan. Nagbigay din sila ng simpatsya noon dito nga po, no, sa ating pambato na si Kai Sotto matapos yung magagandang performance na naipapakita niya sa NBL Australia. Well mga kaibigan, para sa akin, no, good choice pa rin talaga. Kung saang tupunan man o co-team si Kai Sotto mapunta, piliin niya talaga yung magkakaroon siya ng chemistry at momentum sa mga teammates niya, sa mga player. Especially yung sinasabi natin kagaya ng point guard na si Yuki at si Kai Sotto. Well mga kaibigan, ang next game po ng Yokohama, kung hindi po ako sa March 20 po yan. So aabangan po natin dahil ngayon matapos ang napakagandang performance ni Kai Sotto, buong Pilipinas, no, at sa Japan inaabangan yung laro, no, ni Kai Sotto. Ang daming nanonood talaga. Kung mapapansin niyo sa live po ng Bilig, no, talagang yung laro ni Kai Sotto yung sinusuportahan ng mga mamamayang Pilipino. Bakit kamo? Once in a lifetime lang tayo at nag-iisa lamang yung 7-footer na player natin na si Kai Sotto. Yan po yung asset natin ngayon mga kaibigan. Bilang isang fan ng basketball, si Kai Sotto, ipinupush natin na matupad yung kanyang dream na makapaglaro sa NBA. Hindi imposible yan mga kaibigan dahil nga 21 anyos pa lang si Kai Sotto. So hindi malabo, no, pag edad niya ng 22 to 25 o 30, pwede pa siyang ma-improve or mas lalo pang gumaling yung kanyang performance sa paglalaro. So hindi tayo nawawala ng pag-asa. May mga nagsasabi na sana nga magkaroon din ng iba pang big man. Well mga kaibigan, si Kai Sotto na po yung the best na big man para sa atin o para sa Pilipinas. Kung titignan ninyo, masunurin yan, walang attitude. Hindi kasi mayabang si Kai Sotto. Sumusunod talaga siya sa coach at na-appreciate niya yung suporta ng mga Pilipino. Well mga kaibigan, tuloy-tuloy yung suporta natin sa ating pambato na si Kai Sotto. At kung may makita kayong mga bashers, no, pagsabihan nyo na lamang po, no, at suportahan na lang ang ating pambato. And please, wag kakalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat.